ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tunay na matuwid ay magbabahagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay magbabahaging mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mabahagit mabait. Ang mapag-utang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mabahagit mabait. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mabahagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mabahagit mabait.
Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig, na sumusubaybay ngayon sa ating Healing Mass. Dalangin po natin sa misang ito ang kagalingan po ninyo, lalo na sa mga may iba't ibang uri ng karamdaman o anumang healing na kailangan natin, spiritual, emotional, at pagpapalang kinakailangan po ninyo. Pagdasal po natin sa misang ito. Napakaganda po ng mga pagbasa natin dahil ngayon po ang araw ginugunita natin ang kapistahan ni San Lorenzo, diakono at martir ng ating simbahan. At napaka-challenging din po ang hamon ng Panginoon sa atin sa mga pagbasa, lalo na po ang ating Ebanghelyo. Nabanggit po ng Panginoon at pinapaalala sa atin na sinabi niya, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. So maririnig po natin, 2 beses binanggit ng Panginoon ang katagang mamamatay. Pag naririnig po natin ang salitang kamatayan, mamamatay, ay binabalo tayo ng takot. Because fear of death is universal, no? Mga kapanalig. At yung mga naniniwala lang po at nakakaintindi ng misteryo ng kamatayan, na nakakakita ng may magandang maidudulot ito, ay magkakaroon po ng kahandaan na mamatay at bigay ang sarili, no? Nang walang takot. Diba? Halimbawa po, hindi lang mga santo at yung santong pinagdiriwang natin ngayon. Kahit po ang ating mga national heroes ay magandang halimbawa nito. Ang mga ating mga martir sa simbahan ay parang the same ang category nila. Pero may konting pagkakaiba. Pag national heroes namamatay dahil mayroong mga natural reasons. Pero ang martyrs ng simbahan namamatay dahil sa paniniwala at pananampalataya nila kay Kristong muling nabuhay. They died without fear because the Lord had reassured them that there is life beyond the grave. At ipinakita ito ng Panginoon sa Kanya mismong muling pagkabuhay. Kaya si San Lorenzo, ating martir at diakonong namatay, na handang binigay ang sarili dahil sa kanyang pananampalataya, ay malaking pagkakaiba. Kaya yung mga dugo ng martir ay talagang sinasabing buto or seeds ng pagbabago o conversion ng napakaraming Kristiyano sa nakaraan. Alam niyo po, pag ninilay natin sa puntong ito, hindi naman ho lahat tayo ay tinawag para mamatay dahil sa ating pananampalataya sa madugong pamamaraan. Ano po, mga kapanalig? Lahat po tayo ay tinatawag mamatay araw-araw, dahan-dahan, para ang iba ay mabuhay. Kailangan nating kalimutan ang mga bagay
sa ating sarili para pag ito'y ating kinalimutan at sabihin na natin ay pinatay, mayroong mabubuhay at mayroong magbe-benefit na iba sa bagay na sakripisyong gagawin natin ito. Dahil ang pagsunod kay Kristo ay isang pagtutulad sa Kanya na hindi po napakadali. Halimbawa, ang mga magulang ho natin, kalimitan ho, they die to themselves na hindi natin napapansin. Ano po ibig ko sabihin? Kuminsan, marami silang mga dinidinay sa sarili nila. Minsan, kaligayahan nila, personal, o yung pleasures na pwede nilang gawin. No? Halimbawa, gusto nila ng bagong sapatos, bagong damit, o makapunta dito, or appliances, ay hindi ho nila ginagawa at binibili or nakukuha. Dahil inuuna nila bayaran ang ating matrikula, unahin ang ating damit, unahin ang ating makakain, unahin ang kailangan natin bago sila. Kaya makikita po ninyo kung gaano sila namamatay sa kanilang sariling kagustuhan para lang magkaroon tayo, para mabuhay tayo, para maging maligaya tayo. Kaya mga kapanalig, if you can multiply other sacrifices you have to undergo so that others may grow and live, tayo'y sumusunod sa hamon ng Panginoon. Kaya paalala sa ating mga lahat na binyagan na napaka-importante sa atin, lalo na sa ating buhay, nang tayo bininyagan, we have to put on Christ's life. No? Yung sinuot na puting cloth sa atin nung tayo binyagan symbolize that white cloth that we have to follow Jesus, and like Him, we carry our daily crosses with a smile on our face. We have to deny ourselves so that others may live, so that others may experience happiness. Kaya yan po ang magandang pagpapakita ng pagsunod natin sa Panginoon. At yan po ang pinakita ng santo na ating pinagdiriwang ngayon. Kaya tayo po ay tumulad at tumugon sa hamon ng Panginoon. Kung talagang tayo nagmamahal sa ating kapwa, uunahin natin sila, kakalimutan natin ang ating sarili upang sila'y mabuhay. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng isang dakilang santo ng simbahan ng Roma, ina ng lahat ng simbahan, makiusap tayo sa ating mapagmahal na Ama na ipagkaloob ang mga kahilingang sama-samang inilalapit natin sa Kanya sa panalangin. Ang ating tutugon, loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loob mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga diakono ng simbahan naway maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo sa salita at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Magkaroon nawa ng sapat na katolikong voluntaryong maglilingkod para sa mga mahihirap na pamayanan at bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang ating mga dukha naway pahalagahan at pangalagaan natin bilang mga tunay na yaman ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng tibay ng loob sa mga panahong nasasakta ng ating katawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makapasok sa ipinangakong kaharian na walang hanggan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Lorenzo, ang iyong martir, tanggapin mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa ngalan ng iyong mabuting, sa iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Nalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikaw ay ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang maturaran ang iyong anak na nagaya ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at bagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mala Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya kay San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diha sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inanayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan na dugo ni Kristo na bayong magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Clara ng Assisi. O Santa Clara, kaisa sa kadwalatian ng Panginoon, pinagkalooban ng kapangyarihan maghimala sa tuwina at pinagpalang magbigay ng tulong kaginhawahan sa may karamdaman, sumasamo kami sa iyo. Tulungan mo kaming makamtan mula kay Jesucristo sa awa ng mahal na Birheng Maria na kanyang ina, ang kahilingang buong katapatan at kataimtiman naming hinihingi. Ito naway maging karapat-dapat makapagbigay karangalan sa ngalan ng Diyos at makabuti sa kaganapan ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, Santa Clara, dahil tinalaga mo ang iyong buhay sa banal na karukhaan at panalangin upang masundan ang bakas ni Kristo. Tulungan mo kaming magkaroon ng pagtitiwala sa Ama, gaya ng pagtitiwala mo sa Kanya na laging bukas palad at ng matiwasay na pagtanggap sa Kanyang kalooban para sa amin. Amen. Santa Clara ng Assisi, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo ay makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang sambayang tinawag na Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugos sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan, pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kagandahang kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga panirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem di cielo, pristitisti eis. Omne declamentum in se habente. Oremus, Deus qui novit sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviuque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis in iuder sinciamus, quid vivis et regnas in saecula saeculorum.
Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Muli po, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.